Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagbubulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Tampok po sa ating ebanghelyo ngayon ang pagtawag ng ating Panginoon sa isang lalaking nagangalang Libay. Isa po siyang maniningil ng buwis. At sa pangapanahon na ito, ang mga maniningil ng buwis o mga publikano ay kinamumuhian sapagkat sila ay kurakot at sila ay traidor. Kurakot sapagkat sila ang naniningil ng buwis para sa kanilang mananakop, at dahil sila ay nagtatrabaho ay dinalatungan nila ito, dinadagdagan nila ng kanilang komisyon. Kaya po malaki at palaki ang kanilang sinisingil sa kanilang kapwa Hudyo. Pangalawa, sila ay traidor sapagkat sila ay nagtatrabaho, naglilingkod sa kanilang mga kaaway, sa kanilang mga mananakop ng mga Romano. Kaya po hindi maganda ang imahe ng mga publikano o mga maniningil ng buwis. At kung titingnan natin sa ating ebanghelyo ngayon, napaka-unusual ng ating Panginoong Hesukristo ay tatawag ng kanyang apostol gaya ng isang maniningil ng buwis. Hindi ito magandang imahe para sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit hindi po ito ang concern ng ating Panginoon. Hindi po siya concern sa nakaraan natin, sa kung ano yung pagkakamaling nagawa natin. But God is concerned with our present and in our future. Kaya ito po yung ginawa niya kay Levi na ngayon ay mas kilala natin bilang San Mateo. Nakita niyang may pag-asa sa taong ito. Kaya sa simpleng salita ng Panginoon, follow me, ano ang naging tugon ni Levi? He left everything and followed the Lord. Kung titingnan natin, maganda naman yung trabaho niya, marangya yung kanyang buhay, maganda yung posisyon niya, pero bakit iniwan niya ang lahat ng ito para sa Panginoon? What attracted him? What attracted Levi to follow Jesus and leave everything behind? Mga kapatid, makikita natin, hindi po guarantee yung pagkakaroon natin ng maraming pera, ng magandang posisyon para tayo magkaroon ng makabuluhang buhay o ng masayang buhay. What makes our life meaningful and happy is only the Lord. And so this is what attracted Levi, of leaving everything behind and followed the Lord. Nakita niya yung meaning ng buhay niya, yung saya ng buhay niya sa Panginoon. Sa ating pangalawang parte ng Ebanghelyo, makikita natin many tax collectors and sinners were also attracted to Jesus and they dined with Him. Hindi magandang imahe ito, pero hindi ito pinansin ng Panginoon. Ang mas mahalaga sa Kanya ay kanyang mabawi ang mga makasalanan, ang mga nagkasala, magbagong loob, magbagong buhay, at magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang imahe ng Diyos natin, na maawain at mahabagin sa ating lahat na nagkasala o nagkamali sa buhay. Na sana yung pag-asa na nakikita ng Diyos natin sa atin na magbago at maging mabuti ay siyang pangkapitan natin upang tayo magpursigi na mapabuti rin ang buhay natin. Hindi dahil nakagawa tayo ng masama, hindi dahil tayo nagkamali, ay wala na tayong kinabukasan. Patunay lamang ang kwento ng Levi that even despite of having a bad past, we can have a better future, a better present if we hinge our hope in the Lord, and if we are willing to leave everything behind and follow Jesus. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.